We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 192. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled The 12 Timeless Principles of Grace, Part 11. Mula nang sinimulan po natin ang series na ito, nabanggit ko na po sa inyo na atin pong tatalakayin one principle at a time. And then magkakaroon po tayo ng live application upang pagkatapos ng atin pong pulong at pag-aaral ay alam natin kung paano ipamuhay ang katotohanang ating natutunan, ang timeless principle ng biyayang atin pong tinalakay. Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagtitipon na ito. Ang marubdob po naming panalangin ay anuman ang aming sasabihin at gagawin. Magbigay lamang ng kapurihan sa marangal mong pangalan. Maraming salamat sapagkat kasama po namin kayo. Salamat sa papuri at pagsamba. Salamat sa mga kapatiran na nakasama namin sa bulwagan na ito. At maging ang mga kapatiran at mga kabiyayang kasama namin sa pamagitan ng online broadcast. Pinagpala mo na po ang service na ito. Pinagpala mo na po kaming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin at deklarasyon. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Malapit na pong matapos ang atin pong series, as obvious as it can be. Kung 12 po ang timeless principle at tayo po ay nasa pang-11, sinasabi po nito sa inyo na pagkatapos ng ating pag-uusap ngayon, 1 linggo pa ay tapos na po ang series na ito at magsisimula na po tayo ng bagong serye ng pag-aaral. Pero bago po natin dagdagan ng isa pang prinsipyo, atin muna pong silipin at i-review yung unang 10 na atin na pong natalakay. Sapagkat ito po ay mahalaga na atin pong i-refresh ang atin pong mga kaisipan. Dahil sa dami-dami po ng ating mga alalahanin sa buhay, kasama ng mga bayarin. Kaya kung minsan marami po ang nakakalimot sa atin pong aralin. Kaya let's have a very quick review. Ito po ang unang 10 na atin na pong natalakay. You can see this on your screen. Babasahin ko po muna, tapos ihilingin ko po na basahin nyo pagkatapos kong basahin. Timeless Principles of Grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Rest in Christ. Number 2, live from your true identity in Christ. Live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Align every decision with grace. Principle number 4, allow grace to guide your ambitions. Allow grace to guide your ambitions. Number 5, be generous the grace way. Be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Speak grace-filled words. Number 7, keep the fellowship of grace. Keep the fellowship of grace. Timeless principle number 8, we learned, forgive freely with grace. Forgive freely with grace. Number 9, walk in the spirit of grace. Walk in the spirit of grace. Number 10, trust the process of grace. Trust the process of grace. We are not going to explain this again because we already did. Ang akin lang pong panalangin, sana wala po kayong na-miss out sa anumang bahagi ng talakayan pong ito. But, for all the reasons in the world may na-miss out po kayo, please do the catch up sa pamagitan po ng ating media ministry, sa pamagitan po ng ating broadcast. I'm sure makaka-catch up po kayo. We are going to add one more principle today. Principle number 11, enjoy God's
daily grace. Again, let's read that together. Enjoy God's daily grace. To enjoy God's daily grace means to continually celebrate and be grateful for His unmerited favor in our lives, recognizing that every moment, breath, and blessing is a gift from Him. Ang biyayang ating pong natanggap mula sa Panginoon ay hindi lang po ang kapatawaran ng ating kasalanan at katiyakan ng ating kaligtasan. Kaakibat po ng biyayang ating natanggap ay ang biyaya at grasyang ating nararanasan araw-araw ng ating buhay. Ang bawat sandali, ang bawat hininga, ang bawat pagpapala ay kaloob ng Diyos. Kaya dapat matutunan po nating i-enjoy ang biyaya ng Diyos dahil isang dangkal lang ang layo mo sa langit. Pagkatapos ng isang huling malalim na hininga, langit na po. Kaya habang nandito po tayo, we must learn the principle, enjoy God's daily grace. Grace is not just a one-time gift. It is a continual flow of God's love and provision. Ang biyaya ng Diyos na pinaparanas sa atin ay ang walang patid na probisyon. Lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito ay ibinigay ng grasya ng ating Panginoon. It carries you through uncertainties, lifts you in weakness, and reminds you that you are never alone. Napakalaking comfort na masigurado natin hindi tayo nag-iisa. Kung minsan nararamdaman natin para tayong nag-iisa, pero sinigurado po sa atin ng grasya ng Diyos, you are never alone. Bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, habang ang kanyang paa ay nakatungtong sa bundok ng Olibo at kausap niya ang kanyang mga alagad at ibinigay ang huling habilin na sila'y humayot gumawa ng mga alagad. Binigkas din ng Panginoon, Lo, I am with you always. Not sometimes, not many times, but always. Walang sandali na hindi mo kasama ang Panginoon. Ang pagsama ng Panginoon ay hindi o nakasalalay sa ating pakiramdam o opinyon personal man o ng mga taong nakapaligid sa atin. Ano man ang sabihin nila o ano man ang maisip mo, hindi magbabago ang katotohanan, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. He is with you forever and never ever will He leave you. Can you say amen? God's grace is more than enough for today's journey, tomorrow's challenges, and every moment in between. So beautiful. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para po sa mga lakbayin ng araw na ito at sa mga hamon ng bukas at sa lahat ng bagay sa pagitan ng mga ito. Tandaan palagi, wala pong malaking hamon na hindi po sapat ang biyaya ng Diyos. Tinuruan po tayo na kapag umaharap tayo sa mga malalaking bundok ng buhay, sisigaw tayo, biyaya, biyaya, biyaya. We learn that principle that when we face great mountains in life, we shout, grace, grace to it. Again, we shout, grace, grace to it. Ang pagsigaw ng biyaya, biyaya, biyaya ay hindi lang po basta pagsigaw at paggawa ng ingay. Ito po'y pagbigkas ng iyong paniniwala. Sapagkat sabi sa Biblia, ang puso'y naniniwala, ang bibig ay nagsasalita. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kailangan mong bigkasin, grace, grace to it, sapagkat dinideklara mo walang makadadaig sa biyaya ng Diyos. Anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang mga bundok ng mga hamon, dakila ang biyaya ng Diyos. Sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos, walang anumang pangyayari sa buhay natin na maaring magnakaw ng sayang dapat ay ma-enjoy mo sa araw na ito.
Hindi ho tayo makakapili ng kondisyon ng araw. Gusto natin sanang umulan, pero uuminit ang sikat ng araw. Kung minsan bumubulong ka, sana naman umaraw, bumubuhos naman ang ulan. Parang kung minsan hindi ka nakakapili ng mga pangyayari sa buhay. Sana walang problema. Sandamakmak naman ang dumarating na problema. Kung minsan nagbibiro ka, ang sabi mo, sana may konting problema, parang namimiss ko na. Wala naman dumarating na problema. Bakit? Maraming mga pagkakataon na hindi tayo nakakapagpasya kung ano po ang talagang gusto nating mangyari. Pero anuman ang mangyari ayon po sa kapahintulutan ng malawak na karunungan ng Diyos, kayang-kayang harapin yan ng biyayang naibigay na ng Diyos sa atin araw-araw. Sabihin natin, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Allow me to share with you 3 biblical reasons why we enjoy God's daily grace. 3 dahilan ang ibibigay ko po sa inyo kung bakit nai-enjoy natin ang biyaya ng Diyos araw-araw. Pagkatapos mo ng 3 reasons, I'll give you 3 life application. Para pag-step out natin sa gathering na ito, bukas pagharap natin sa totoong buhay, alam natin kung paano ipamuhay ang biyaya ng Diyos araw-araw. Number 1, grace strengthens us in every weakness. Again, grace strengthens us in every weakness. Meron pong weakness ang bawat isa, limitation ang tawag dito. For the simple reason, talagang hindi natin magagawa ang lahat. At sadyang tinakda ng karunungan ng Diyos na maglagay siya ng hangganan na hindi mo magagawa upang sa mga panahong ito, kailangan mong umasa sa biyaya ng Diyos. Dahil kung ang lahat ng bagay feeling mo, kayang-kaya mo, parang hindi mo na rin kailangan ang biyaya ng Diyos. At ito'y isang malaking kahangalan sa buhay. Sapagkat hindi po natin kaya ang lahat. Mayroong itinakdang limitasyon. Kahit anong taas ng alon, pagdating sa dalampasigan, humuhupa. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng limitasyon. Pag sinabi ko pong weakness, I am not referring to sickness. I am referring to limitation, inability to do things easily. Kung minsan parang magaang gawin, madali lang. Pero parang humirap. Bakit? Sapagkat may mga bagay-bagay na inaadya ng pangyayari para tumiklop ang iyong tuhod. Tumingala ka at magsabi, O Panginoon, kailangan kita sa panahong ito. At sa pagtawag mo, ang Panginoon ay handang saklolo at ang kanyang biyaya ay palaging laan para sa iyo. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. God's grace is not just a concept. It is the power that sustains us in every weakness. When we feel inadequate, His grace is more than enough. Yung feeling mo inadequate, parang kulang ang pinag-aralan ko, parang kulang ang kakayahan ko, parang kulang ang impluensya ko, parang hindi ko kaya yan, then you would realize it is the grace of God there that makes the difference, and the grace of God is more than enough. His strength is made perfect in our limitations and inability to accomplish things by our own strength, reminding us that we are never left to our own strength. Hindi ho pinapayagan ng Diyos na iwanan tayo sa sariling lakas. Dahil kung minsan nga wala ka nang nagawa, nagyayabang ka pa. Lalo siguro kung ikaw talaga ang gumawa. Pero sa biyaya, hindi mo magawang magyabang dahil kung meron ka mang nagawa, alam mo hindi ikaw, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo.
Even in our lowest moments, we can rest in the truth that His grace upholds, empowers, and carries us through. Whatever the struggle, His grace remains sufficient, enabling us to stand firm and walk in victory. I'll give you a classic example at wala po akong naiisip na pinaka-classic example ng pinag-uusapan natin kundi mismo si Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 12 verse 7, the Apostle Paul writes, "To keep me from becoming conceited because of these surpassing great revelations." Hindi ho revelations marami. Hindi lang po isang revelation ang naibigay kay Apostol Pablo, marami. Yun pong revelation ng message of full grace is given to the Apostle Paul. Hindi niya po ito nakuha dahil siya po'y nag-aaral, nagsasaliksik, nasa library. Nakuha niya ang revelation of grace dahil ito po ay naibigay sa kanya effortlessly. Dahil siya po ay abalang-abala, dala po ang pahintulot. Mula po sa Jerusalem, pupunta po siya ng Damascus para usigin ang mga mananampalataya. Sa di niya inaasang pangyayari, merong liwanag na tumama sa kanya at siya'y natumba. Sa lakas ng liwanag, siya po'y nabulag ng 3 araw at siya po ay dinala sa Damasco. Habang siya po'y bulag, kinausap ng Panginoon ng isang alagad, ang pangalan ay Ananias, na siya'y puntahan at ipanalangin. Hindi po i-Bible study, hindi po debatihin, hindi pagtalunan, hindi paliwanagan, ipanalangin lang. Puntahan mo at ipanalangin. At kagyat na tumanggi si Ananias, ang sabi niya, marami pong masamang balita tungkol sa mama na yan. Nagpunta nga ho yan dito para po magdala ng pinsala sa mga tagasunod po ninyo. May sulat na dala yan. Ako pa ang uutusan nyo. Wag na ako. Si Pastor Jimmy na lang. Bakit ako? Magsugo na lang kayo ng iba. Hindi niya ho kailangan ng magaling magsalita, hindi niya kailangan ng debatista. Hindi niya kailangan ng pakikipagtalo, hindi niya kailangan ng pagpapaliwanag. Puntahan mo lang at ipag-pray over. Ang pangalang Ananias ay galing sa original na Hebreong Hananiah. Ang ugat na salita ng Hananiah, Hanan. Hanan means grace. So inilalarawan sa kwento na ito na pinuntahan siya ng grasya. Hey, hindi ho siyang naghanap ng grasya. Hindi ho siya nag-aral ng grasya. Pinuntahan siya ng grasya. Pinag-pray over, nalaglag ang kaliskis sa kanyang mga mata at nakita niya ang kapahayagan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? We can only share. That is the best thing we can do. We can only broadcast. We can only share. Broadcast meaning casting broad. Malawak ang paghahagis. Kaya ang tawag dyan broadcast. Malawak ang paghahagis. Naghahagis ka ng malawakan. Kung sino man makakapanood nito. Kung sino man makakarinig nito. Isang bagay ang ating paniniwala, hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Keep on casting, keep on broadcasting, keep on sharing. Only eternity will reveal. Magugulat ka na lang pagdating sa langit na may mga taong lalapit sa iyo, nakilala ko ang Panginoon dahil sa live broadcast ninyo. Nakilala ko ang Panginoon dahil sa YouTube channel ninyo. Nakilala ko ang Panginoon dahil sa yung Facebook broadcast. Bakit? Sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan ang Panginoon. Praise God. Isa pa sa mga revelations na ibinigay kay Paul ay rapture of the church. Hindi po yan binanggit ni Jesus. Hindi po yan nabanggit ng ibang alagad sapagkat isa po yan sa revelation na binanggit po ng Panginoon kay Apostle Pablo at si Paul lang po ang may revelation ng rapture na minensyon niya
sa 1 Corinthians 15 as well as sa 1 Corinthians chapter 4, or rather 1 Thessalonians chapter 4. Doon niyo po mababasa ang kapahayagang bigay. Among others, now look at the verse again, to keep me from becoming conceited because of this surpassing great revelation, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Meron pong tinik sa laman. Marami na pong pagtatalo tungkol po sa tinik sa laman. Paul's thorn in the flesh. Ang daming debate, ang daming opinion. May mga nagsasabi na ito daw po'y sakit at ito'y sakit sa mata. Malabo daw ang paningin ni Pablo dahil may parte na kanyang sinabi, nilakyan ko na ang sulat dahil hindi ko masyadong makita. Kaya ang ibig sabihin daw si Pablo may sakit sa mata. At iba pang uri ng sakit na ikinakapit kay Pablo, kaya ang tawag nila ay tinik sa laman. Dahil ang iniisip nilang laman ay pisikal na katawan, kaya tinik sa laman, sakit. Tulad ng iniisip ng iba, na minensyon ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 13 to 15, inulit niya sa Galatians chapter 6 verse 11. But we can easily argue against it. Ako po hindi naniniwala na ito'y sakit. And I can argue 2 points na hindi po ito'y sakit. In a little while, I'm gonna tell you what it is. Ako po ay isa sa mga naniniwala at marami rin namang naniniwala na ang thorn in the flesh ay hindi po sakit. Now, bakit ko po sinabing hindi sakit? Look at the verse again. 2 Corinthians 12:7. To keep me from becoming conceited, because of these surpassingly great revelations, there was given me what? Thorn in my flesh. Kama. Hindi period. Kama. Pag kama po may kasunod. Pag may kama may unan. Kama. Susunod, a messenger of Satan. Ipinaliwanag po yung thorn in the flesh ay messenger of Satan. So hindi po ito sakit, ito po ay personality, messenger. Ang Greek word na ginamit po dyan ay angelos. Angelos, messenger of Satan. Typically, it refers to a person or spiritual being, not physical condition. Now, hindi naman po mahirap kausap si Pablo. Kung ang tinutukoy niya po ay sakit, mas madali natin isang maintindihan kung ang ginamit niya pong Greek word ay astheneia, na ginamit niya po sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. Now, look at the verse. Paul writes to the young pastor, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Ang Greek word na ginamit ay astheneia, meaning sickness or physical ailment. Ang thorn in the flesh ay hindi po astheneia, hindi po sakit sa kanyang katawan. Now, hindi ko rin naman maaring direktang itanggi sa inyo na maaring meron siyang nararamdaman sa kanyang physical na katawan, tulad ng maaring nararamdaman ng sino man. Ito po'y mga physical challenges. Pero ako'y naniniwala, alam din naman ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan at pagpapala at pabor ng kagalingan. Kaya kung mayroon man, ako'y naniniwala, pinagaling na siya ng ating Panginoon. Dahil hindi naman niya ininda ito, bagaman ang mga ito'y naroon, nagpatuloy siyang maglingkod sa ating Panginoon. Paul did not use astheneia. Instead, he used the word angelos Satanas. Angelos Satanas, meaning angel of Satan. A person, maybe, or spiritual being, not a physical condition. So ako'y naniniwala na ang tinik sa laman ay hindi po sakit. Ito po ay mensahero ni Satanas. Ito'y anghel ni Satanas. Ito'y personality. Ito po ay could be a person, could be an angel, could be a demon, or it could be a spiritual being making his life very difficult. Sabi niya, this angel is tormenting me.
Ibig sabihin ng tormenting, ang pagkakasalin ay making my life difficult. Pinahihirapan ako. Ang pangalawang option po natin na pwedeng paniwalaan kung ito po ay hindi sakit, which nakakalamang na hindi po ito sakit. Paul was using Hebrew idiom that means enemies on your sides. As mentioned in Numbers 33:35, Joshua 23:13, and Judges chapter 2 verse 3. Na-mention po doon yung Hebrew idiom thorn in the flesh, na ang pinapatungkulan po ay enemies on your side, mga kaaway. Si Pablo po ay may mga kaaway. Dahil siya po ay nagtuturo at nangangaral ng mensahe ng biyaya, meron siyang mga persecutors. Kung uso na ang Facebook noon, siguradong marami siyang bashers. I am very sure. Dahil hindi pa uso ang Facebook noon, ang persecution ay physical, which ipinaliwanag ni Apostol Pablo sapagkat ito po ang kanyang karanasan. To give us the idea, now look at the verse again, 2 Corinthians 12:7, a thorn in my flesh, it's a collective idea, thorn in my flesh, not thorns, hindi ho mga tinik, kundi tinik sa laman. It's a collective idea, a messenger of Satan. Anong ginagawa po nito? To torment me. Ano po ibig sabihin ng to torment me? To make my life very difficult. Magaang sana kung wala ang mga ito. Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Bakit may ganito pa? Itong mga ganito pa, yun po yung making your life difficult. Kumbaga magaang maglilingkod sa Lord okay na pero mayroong mga bagay-bagay making your life even more difficult. I believe, this is what I believe. I believe, based on context, and in a little while I'm going to show you the context, Paul's thorn in the flesh refers to trials, tribulation, and persecution he suffered, making his service to the Lord very difficult. Now, let me just serve this notice. We are all redeemed from the curse of sin. We are all redeemed from the curse of sickness and poverty. But we were not redeemed from persecution. Ang persecution hindi ho nare-rebuke. Hindi ho nakaka-cast out. Kung nare-rebuke ang persecution, hindi ho napugutan ng ulo si Pablo. Kung nare-rebuke ang persecution, hindi ho napako si Pedro Patiwarik. Jesus said, in the world, you shall have tribulation, persecution, and we were not redeemed from that. Hindi tayo natubos sa pag-uusig. At sa mga pag-uusig na ating nararanasan, ito po ay pilit ninanakaw yung saya na ma-enjoy natin yung grasya ng Diyos. Hindi ho kasi komportable si Satanas makita ang magandang takbo ng buhay mo. Hindi niya naman manakaw ang iyong pagpapala. Hindi ka naman niya mabigyan ng sakit sapagkat naniniwala kang pinagaling ka na ng Panginoon. Hindi naman niya manakaw ang pagpapala at pabor na nasa iyo. So gagamit po siya ng angelos, mga tao, demonyo, o mga personahe upang pahirapan ang iyong magaang sanang paglilingkod. That is making your life very difficult. Now, Bishop, how do you know na yan ang tinutukoy ni Apostle Pablo? Because of the context. I believe that you have to interpret the text according to its context. Ang binasa po natin, mga kapatid, ay 2 Corinthians chapter 12. Tanungin ko kayo, bago nagkaroon ng 12, anong chapter muna? Very good. Sa makatid sa 11, nilist down niya yung kanyang mga pinagdaanan. Pagdating sa 12, tinawag niyang thorn in the flesh. Collectively, pinagsama-sama niyang lahat
at tinawag niyang thorn in the flesh. Now, let's look at the context. 2 Corinthians chapter 11. Bago nagkaroon ng 12, 11 muna. 11:23. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder. Now, nag-enumerate na po siya. I have been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death not once, again and again. Ito yung kanyang ini-enumerate na kanya pong pinagdaanan. Now, look at my eyes. Mas magaang sana kung wala ito. Naglilingkod na ako sa Lord eh. Lord, pwede ba wala ng batuhan? Walang paluan naman. Wala nang ganyan. Naglilingkod na ako sa iyo. Nagsusulat ako. May seminar ako. May conference ako. May Bible study ako. May broadcast ako, etc., etc. Just to say this. And then, meron bang kulungan? Wag naman. Meron bang paluan? Na-expose sa kamatayan again and again? Now, let's look at verse 24. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Binigyan pa tayo ng problem solving. Hindi mo na lang sinabing 39. Ang cute ni Paul, ano? Ang sabi niya, 40 minus 1, 5 times. So you do the math. 39 times 5 equals 195 times. Just imagine, 195 times na pinalo. Isa lang parang hindi mo kaya eh. Pero 195 times. Pinalo siyang paulit-ulit. 3 times, I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Imagine, lahat ng barkong sinasakyan niya lumulubog. Kaya kung kayo pasahero nung unang panahon, check nyo muna ang listahan ng mga pasahero. Pagkasama si Pablo, huwag kayong sumakay. Dahil parang si Pablo may balat sa toot. Parang lahat ng barkong sakyan niya lumulubog ka. Sabi niya, 3 times I was shipwrecked. I spent a night and day in the open sea. Ito yung kanyang in-enumerate. Keep on reading, verse 26. I have been constantly on the move. Kahit na may ganito, walang time out. Hindi ako nag-file ng sick leave. Mababasa nyo nga sa Book of Acts, galing siya sa batuhan, dumudugo-dugo pa yung kanyang ulo sa dami ng tama. The next day, nandun na naman siya sa Derbe. Hindi para magsabong, kundi para mangaral, magturo na naman. Abay, kung yung pastor lang ngayon yan, nakapile na ng sick leave yan. Kung yung mga pastor siguro ngayon na moderno, magkakasakit pa lang, nakapile na eh. Tinatawagan na agad yung assistant. Kayo muna mag-preach sa linggo, magkakasakit ako mamaya. Si Pablo may iniinda, may tama ng bato, may bukol, may sugat. I am constantly on the move. I have been in danger. Where? From rivers. In danger from bandits. In danger from my own countrymen. In danger from Gentiles. By the way, yung countrymen, tinutukoy niya mga Jews. In danger from Gentiles. In danger in city. In danger in country. In danger at sea. In danger from false brothers. Wala na yatang lugar na walang panganib ba? Mabuti hindi binanggit in danger on the air. Hindi pa kasi uso aeroplano noon. Pero kung uso na aeroplano noon, sumakay si Pablo, sigurado, mag-crash yun. Lahat na punta niya, ilog, dagat, mga kababayan, mga bandits, mga hintil, laging mayroong panganib. Maging sa mga nagpapanggap na kapatid, false brothers. 27, I have labored and toiled and have often gone without sleep. Walang tulog. I have known hunger and thirst.
I have often gone without food. I have been cold and naked. Ito po yung in-enumerate niya sa 2 Corinthians 11. Pagdating sa verse 12, isinamarize niya ang tawag niya tinik sa laman. Pinapahirap ng mga ito ang mag-angsa ng paglilingkod na ginagawa ko. Mas marami sana akong naisulat kung walang batuhan, walang kulungan, walang barkong lumulubog. Natuklaw pa siya ng ahas ha. Nabasa niyo sa Book of Acts, natuklaw ng ahas. Patay ang ahas. Sobrang pinagdaanan ni Paul. Kaya ito pag pinagsama mo na, thorn in the flesh. This thorn in the flesh prompted the Apostle Paul to pray 3 times. Now, look at 2 Corinthians 12:8. 3 times I have pleaded with the Lord to take it, thorn in the flesh, to take it away from me. Lord, pakiusap ko lang, alisin mo ang mga pag-uusig, ang kahirapang aking pinagdadaanan. Sumagot ang Panginoon. Narinig ko yung preaching na isang pastor, nanalangin daw si Pablo at hindi sinagot ng Lord. Hindi ata niya nabasa ng malinaw. Sumagot si Lord. Oh, look at verse number 9. But he said, sumagot hindi. Sumagot. Ang problem sa atin, kahit sumagot na ang Lord, ayaw mo pa rin sabihin sumagot na dahil hindi mo gusto yung naging sagot niya. Kaya sabi mo, Lord, di ka pa sumasagot ha? Sabi ng Lord, sumagot na ako. Nagbibingi-bingihan ka. Ayaw mong marinig dahil ang gusto mo lang marinig ay yung komportable para sa iyo. Hindi magaang kay Pablo yung narinig niya. Look at the verse. He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In short, hindi inalis ng Lord ang persecution. They must stay. You know why? Look at my eyes. No servants are greater than the master. Kung ang Panginoon ay dumanas ng mga pag-uusig, hindi tayo exempted. Dadaan tayo sa mga pag-uusig. Kukutsain ka, pagtatawanan ka, gagawang ka ng kwento, aalimurain ka, ibabaser ka, pero huwag mong patulan, umatras ka at sabihin mo, dakila ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Amen! Mga kapatid, magagalit ka ba pag may taong nagsabi sa iyo, ang pangit mo? Well, Bishop, depende. Kung may nagsasalita ay pangit. Paano kung may magsabi sa iyo na isang bulag, ang pangit mo? Magalit ka? Wag. Dahil pag nagalit ka, pangit ka talaga. Dahil pati bulag, pinatulan mo. Kaawaan mo yung bulag at sabi mo sa kanya, naaawa ako sa iyo, bulag. O at least napipigil mo pa rin ang galit mo, ha? Awang-awa ako sa iyo, bulag ka. Pwede naman dahil di ka naman yan nakikita. Kung nakikita mo lang, hindi mo sasabihin ako'y pangit. In the same manner, huwag tayong magalit sa mga taong lumalaban sa mensahe ng biyaya dahil ganun din kayo dati. Salamat na lang, naunawaan natin to dahil sa kapahayagang bigay sa atin ng Panginoon. Amen! Amen! Sino yung pastor na kausap natin doon sa Starbucks? Macarios. Mac. Na umabol siya doon sa Starbucks. Nagkwento ng nagkwento. Pinigil ko lang dahil mukhang walang balak matulog. Alas 12, mag-aalauna na. Kinuwento na kung paanong siya'y dati po na laban sa mensahe ng biyaya.
pero hindi niya maintindihan kung paanong naliwanagan ang kanyang kaisipan. May nagbigay sa kanya ng booklet, binasa niya. Isang booklet, magdamag binasa. Isang booklet. Kaya mo nga basahin yun nang wala pa isang oras? Magdamag, paulit-ulit na binasa. Hanggang sa natanggap niya ang kapahayagan, nalaglag ang mga kaliskis sa kanyang mata. Paano niyang nalamang nalaglag? Lumansa. Sa paligid. At nakita niya, dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Kumisa ng panalangin natin, Lord, pwede po ba pakialis nyo itong karga-karga ko, ang bigat? Sumagot si Lord, hindi ko aalisin yan. Pero huwag kang mag-alala, palalakasin ko ang likod mo ng biyaya ko. Kaya mo yan sapagkat nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Amen? How do we know for sure? Keep on reading. He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung weakness mo dyan, hindi sickness. Inability to do things easily. Now, look at the next line. Therefore, ito ang kanyang response. Dahil sumagot na si Lord. Ang response sa therefore, I will boast all the more gladly about my inability to do things easily. Yung po yung weaknesses. Sabi niya, I will boast all the more about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in what? Not sicknesses. Sickness and poverty, we are all redeemed. Si Kristo, bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap, guminhawa ang ating buhay. Ba't si Pablo ay dumanas po ng gutom, uhaw? Bakit kung yan ay pinagpala at pinaburan? Bakit siya nauuhaw? Bakit siya nagugutom? Yun po'y part ng persecution. Kahit blessed and highly favored ka, pag may persecution, dadaanan mo yon. Pero itong mabuting balita, hindi po persecution sa lahat ng panahon. Only for a season ng life mo. At pagkatapos ng mga pagsubok, pagkatapos ng mga pag-uusig, malalasap mo ang biyaya ng Diyos at pagpapala ng Diyos. Look at the verse, I delight in weaknesses, meaning inability to do things easily. What else? In insults. What else? Hardship. What else? Persecution. What else? Difficulties. For when I am weak, then I am strong. Dumating sa kanya ang maliwanag na revelation, hindi po tayo exempted sa persecution. It could be torn in the flesh. Pero tandaan po ninyo, pagkatapos po ng lahat ng ito at maging sa gitna ng mga ito, hindi ka po ma-deprive, ma-enjoy ang biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Life brings challenges, but God's grace always enough to sustain us. No matter our weaknesses, struggles, or burdens, His grace strengthens us. With this, we rejoice and enjoy God's daily grace. Tandaan po natin, grace strengthens us in every weakness. Anumang limitasyon, edukasyon, kakayahan, anumang limitasyon na mapwede mong tawaging weakness, grace will strengthen you and you will enjoy the grace of God. Just always affirm, nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Amen? Number 1, grace strengthens us in every weakness. Number 2, grace renews us every morning. Pagkalipas ng magdamag, may bagong umaga, may sariwa.
na biyaya ang laan ng Diyos para sa iyo. Grace renews us every morning, reminding us that each day is a fresh start because of His unfailing love. No matter what yesterday held, His mercy are new every morning, sustaining, strengthening, and refreshing our souls. Gaano man katagal ang buong magdamag, maganda ang umaga. Ano sabi ng Lamentation 3:22-23? Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Can you say amen? Pwede kong ilarawan po sa inyo ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng probisyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayang Hebreo sa panahong sila'y nasa disyerto. Hindi ho nagmintis ang pag-ulan ng mana araw-araw. You can read in the Old Testament, tumigil lang ang pag-ulan ng mana the day they entered the promised land. Pero while they are in the wilderness, walang araw na hindi umulan ng mana. I'll show you the verse. Exodus 16, verse 4. God tells Moses, sabi ng Diyos kay Moses, para sabihin sa bayang Israel, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day. Bawat araw. Tuwing umaga, each day, and gather enough for that day. Hindi ka pwedeng mag-ipon ng tinapay para sa susunod na araw. Yun lang araw na yon, yung consumption nyo sa araw na yon. Yung iba, pasaway. Talagang may mga pasaway eh. Sabi nila, nako, baka bukas hindi umulan ng mana. Kailangan waes. Nagtabi sila. Sabi sa Bible, napanis, inuod, sapagkat kapag sinabi ng Diyos, araw-araw uulan ng mana, maniwala ka, walang araw na hindi uulan ng mana dahil hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang pangako. Ano ba itong tinapay na ito? Pakita ko po sa inyo sa Exodus 16:14. When the dew was gone, hamog. Hahamog. Na hindi po yan mga pandesal na bumabagsak. Mas matindi kung paulan ng kayo ng Diyos ng putok. Alam niyo yung tinapay na putok? Tigas. Yung putok, tapos sa ibabaw may tawas. Alam niyo yun? Oh. Asukal ba yun? Kala ko tawas eh. Oh, di ba? Mantakin ninyo, layo ng langit kung nagpaulan ng Diyos ng putok, putok-putok ang ulo mo. Hindi. Napaka-banayad. Hamog yan, hamog. Bababa yung hamog. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert. Una, hamog lang yan. Pero, pag natuyo na yung hamog, nagiging flakes na po. Now, walang idea ang marami kung anong klaseng tinapay po ito. Pero at least nakuna ng picture ito. Ipapakita ko sa inyo yung picture dahil nung unang panahon, meron pong nakakuha ng picture. Tignan nyo ang picture. Yan ang picture. Bisa, paano ka naging sigurado? Bakit? Saan po galing? Sa sky. Sky flakes. Kaya ako, paborito ko yung skyflakes eh. Kasi pagka kumakain ka ng skyflakes, pakiramdam mo, hudyong-hudyo ka. Hindi na magagalit sa'yo ang iba. So, may mga iba ang paniniwala. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil ang mahalaga, anuman po ang tinapay na ito po ay pagpapala ng Diyos sa kanila sa araw na iyon.
Bawal silang mag-ipon ng tinapay. Ito po ay para sa araw na yon. Tapos, pagdating sa Exodus 16:31, tinawag nila itong mana. Na hindi po ang Diyos ang nagtawag ng mana. Mga tao na lang po ang tumawag nitong mana. The Israelites called it mana. Mana from heaven. Ang tawag ng Diyos dito, skyflakes. I'm sure, kasi sky flakes. Nung matuyo yung hamog, flakes. So, saan galing ang hamog? Sa sky. Sky flakes. Tapos, sabi ng mga Hudyo, mana. So, kung gusto mong tawaging mana, gusto mong tawaging sky flakes, ang mahalaga, walang araw na pinabayaan sila ng Panginoon. Hindi sila pwede magtabi, kailangan nilang magtiwala. Sa susunod na araw, uulan na naman. Sa susunod na araw, uulan na naman ng mana. Nung sila'y pumasok na sa promised land, tumigil ng pag-ulan. Kasi nandun na po sa promised land ang provision ng lahat ng kanilang kakailanganin. Now, how this blessing is very important to them as well as to us. The Israelites were instructed to collect only what they needed for each day. And any extra would spoil. Mababasa nyo sa Exodus 16:19-21. This daily provision teaches us that God's grace is fresh every morning. Just like He sustained Israel with new manna each day. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Each day, we receive fresh mercy and grace, reminding us that God's unwavering faithfulness. We are not sustained by yesterday's favor, but by God's ever-present, overflowing, and daily favor. Araw-araw, may pabor ang Diyos sa iyo. Hindi ho nauubusan ang Diyos ng sorpresa para sa iyo, sapagkat ang kanyang pabor ay bago tuwing umaga. Number 2, grace renews us every morning. Pagpasok ng bagong umaga, merong bagong karanasan ng kanyang grasya. Number 2, grace renews us every morning. Number 3, grace secures us in hope. Tinitiyak ng biyaya ang ating pag-asa. Kasi po yung biyaya ay may dalang pag-asa. Kaya kapag nasa biyaya ka, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Kaya hindi sumasagi sa isip ng mga nasa biyaya ang magpakamatay. Under normal thinking, yung mga nakakaisip po nito, mayroong problem sa pag-iisip. We're not condemning them. We're not judging these people who committed this thing. We are not. And please understand, those of you who are watching this broadcast, na may mga kamag-anak kayo, kakilala kayo, at the lowest point of their life na hindi naging normal ang takbo ng isip, nakagawa sila ng ganito, we are not condemning them. But I am telling you, under normal thinking, na ikaw ay nakakaisip ng grasya ng Panginoon, hindi mo maiisipang magpakamatay sapagkat alam mo, anuman ang mga challenges, laging sapat ang biyaya ng Diyos. Can you say, Amen? God's grace is the firm foundation of our hope. It assures us that no matter what we face, we are anchored in His unchanging love and faithfulness. Yun yung ating angkla, yun ang ating foundation. Hindi mauuga sa katotohanan, dakila ang kanyang katapatan at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig at biyaya. His grace not only saves us, but also sustains us, assuring us that our future in Christ is secure. Sigurado ang ating future. Hawak ng Panginoon ang ating future. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero ang nakakaalam ng bukas, hawak niya ang ating buhay. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, wala tayong pangamba, anuman ang mayroon ng bukas, sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. 2 Thessalonians 2:16, the Apostle Paul writes, May our Lord Jesus Himself
And God our Father, who loved us, and by His grace, He gave us eternal encouragement and good hope. By His grace, we have encouragement and good hope. If you have the grace of God, you have encouragement and you have hope. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Tignan natin si Abraham. Romans chapter 4 verse 18. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Against all hope, gurang na si Abraham. Imposible nang magkaroon ng anak. Pag tinignan ni Abraham ang kanyang katawan, dead. Tinignan niya ang kanyang asawa, double dead. Abisa, paano mo nasabing double dead? Matanda na si Sarah at baog pa. Double dead ang tawag. Si Abraham hindi baog. Pero matanda na si Abraham. Mahina ng kumikig. Pero nagkaroon siya ng anak kay Hagar. Nung bata-bata pa siya. Pero nung umidad na po siya, tinignan niya ang kanyang katawan, sabi ni Apostle Pablo, looking at his body, dead. Patay ang kanyang katawan. Tinignan niya ang kanyang asawa, napailing siya, double dead. Baog at matanda na. Look at the verse, against all hope. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Abraham in hope believed. Kaya kapag nawawala na kayo ng pag-asa, maniwala, laging may pag-asa. Laging may pag-asa. Amen? Yung pag-asa po na yan ay biyaya ng Diyos. So became the father of many nations, just as it had been said, so shall your offspring be. Now I'll show you something on the screen. Pakita mo nga ito sa screen. I'll explain this one. Ang dating pangalan po ni Abraham, bago naging Abraham, ay Abram. Ang pangalan ng kanyang asawa, Sarai. Nung si Abram at si Sarai, wala pong bunga. Kailan lumabas po ang bunga ng pangakong anak na si Isaac? Nung pinalitan ng kanyang pangalan from Abram, naging Abraham. Itong H na ito ay napakahalaga. As you can see, in the Hebrew alphabet, yan po yung panlimang alpabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Ito po yung alpabeto ng Hey. Panglimang letra, sa Hebrew po ay alphanumeric, ibig sabihin letra at pagbilang. Panlima ito. Hey. 1, 2, 3, 4, 5. Ang meaning ng hey, grace. That's why number 5 meaning grace. Nilagyan po ng hey ang kanyang pangalan. So from Abram, nilagyan ng hey, naging Abraham. Kay Sarai, nilagyan ng H, naging Sarah. Nung palitan ang kanilang pangalan, nagbago ang lahat. Bakit? Pumasok ang grasya. Game changer ang grace. Listen, Abraham and Sarah became fruitful when they received God's grace, as indicated by the changing of their names. God's covenant promise was sealed with grace, transforming Abram, exalted father, into Abraham, father of many nations. Sarai, meaning my princess, into Sarah, princess of many. Sa makatwid, pag hinayaan ninyo makapasok ang grasya sa buhay ninyo, hindi kayo mawawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Amen? Sabi ng iba, hindi na siguro makakakilala kay Lord itong tao na ito.
Grabe, demonyo to! Mari, sa iyong paningin, pero walang hindi kayang baguhin ng grasya. Patuloy lang maniwala. Patuloy magdeklara. Inulit ko, wag lang maniwala. You have to declare what you believe. You have to declare Abram to Abraham. Kaya pag tinatawag siya ng Diyos, Abraham, God is making a declaration, you are now the father of many nations. Sarai to Sarah. Mga kapatid, nakapasok na po ang grasya sa atin. Kaya meron tayong pag-asa at laging buhay na pag-asa because Jesus is our living hope. Jesus, only Jesus is our living hope. Shout amen. Let's see them again. 3 biblical reasons why we enjoy God's daily grace. Look up here. Let's read them out loud. Number 1, because Grace strengthens us in every weakness. Number 2, Grace renews us every morning. and number 3, Grace secures us in hope. grace strengthens us, grace renews us, and grace secures us. Kaya po itong grasyang ating natanggap, it's not a one-time, big time. It is a living grace na natanggap natin na may epekto sa pang-araw-araw nating buhay. That is why we can enjoy God's daily grace. Let me give you the life application. 3 life application. Number 1, start each day with gratitude for His grace. Huwag magsimula nagrereklamo, galit sa mundo, galit sa gobyerno, galit kung kani-kanino. Huwag. Simulan mong araw na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kagabi nung matulog ka, may kasabay kang natulog sa ibang parte ng mundo. Ang marami sa kanila hindi na nagising. The mere fact na nagising ka, kahit ano pa nga harapin mo, magpasalamat ka because it is one thing so beautiful to be alive. At least buhay ako. I still have life today. Amen. Each new day is a gift, a fresh opportunity to walk in God's abundant grace. When we start with gratitude, we acknowledge His sustaining grace. No matter what lies ahead, His grace is more than enough. Remember, Psalms 118:24, this is the day the Lord has. I will rejoice and be glad in it. Magsaya ka. Araw na gawa ito ng Panginoon. It's a new day. It's a great day. The day the Lord has made. The most practical way to do that, is you start the day with our daily grace. Wala po ko naiisip na pinaka-practical na paraan. That is why I am suggesting this to you. Start the day with ODG. Start the day with our daily grace devotion. You begin to declare that this day is blessed by the Lord. And I speak life, blessing and favor today in Jesus' name. Remember that famous line there? Every day I speak life, blessing and favor today. Maring may bagyo, may pagsubok, may mga harapin tayong mga challenges. But I speak life, blessing and favor today. Do the ODG. You try it. Huwag niyo sabihin, huwag, nang hindi niyo pa nasubok. Subukan po ninyo. At kung nagwo-work sa inyo, huwag niyong tigilan. Sapagkat that is the most practical, the easiest, the fastest. Less than 5 minutes. Mauna mo pang matapos ang ODG bago mo maubos ang kape na iniinom mo. Kaya pwede mong pagsabayin, kape at ODG. While drinking your coffee, you read the ODG. Kompleto yan. Meron po yang exhortation, meron po yang application,
meron po yung prayer. And all and every day. Can you say amen? Number one, start each day with gratitude for His grace. Number two, extend His grace to others every day. I-extend mo yung grasya ng Diyos sa ibang tao sa araw na iyon. Sa araw na iyon. Enjoying God's grace means living it out. Choose to forgive. Show kindness. Extend love even when it is undeserved. When we reflect God's grace to others, we deepen our experience of His joy. Lumalalim yung ating karanasan ng tunay na saya. Maging polite. Nag-good morning sa iyo. Mag-reply ka, good morning. Nag-good morning sa iyo. Para kang bato. Buti pa ang bato, kahit gaano katigas, nauuka sa tikatik ng ulan. Pero, may bumati siya, good morning, good morning. Oh, dapat nga ikaw pa ang unang bumati. Binati ka na ng asawa mo, good morning. Parang wala ka narinig. Manong mag-reply ka rin, good morning to... Oh, be gracious, share the grace of God, the joy. Magpatawad. Natapunan ka ng kape, sorry. Oh, ano sasabihin mo? Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo ito. Habang buhay na dadaling ko ito. Eh, ba't naman hindi dadaling? Kumukulo yung kape. Nalapnos ang mukha niya. Maaaring hindi niya makakalimutan. Pero mapapatawad ka niya. Ipaayos mo na lang yung mukha niya. Now, saying this lightly, but magiging masaya ang araw kung mapagbiyaya po tayo. Huwag tayong magalit kung nasingitan ka. Okay lang. Minsan nagdadrive ka, biglang may sumingit, galit na galit ka, gusto mong habulin. Hanggang sa Netherlands. Gusto mong habulin. Oh, magparaya ka na. Baka emergency yon, baka masakit ang tiyan nun, o baka pupunta sa hospital yon, okay na. Parang, minsan hindi natin maparaan, sapagkat parang naiinsulto tayo. Masira yung araw. Sayang yung biyaya sa araw na yan. Pinagpala ng Lord ang araw na yan. Amen? Number 3, I'll close with this. Each day, look at this, end each day by celebrating His grace. And each day celebrating His grace. You start the day, you extend the grace on that day, and then pag dumating na yung closing ng araw na yan, and each day celebrating His grace. As each day ends, take a moment to reflect on God's goodness and celebrate His favor. His grace is carried, look at this, strengthened and sustained you. No matter what the day held, His mercy never failed. Pasalamatan mo ang Diyos. Pag umalis kayo sa bahay at nakabalik kayo ng buhay, pasalamatan mo ang Lord. Magdiwang ka sa biyaya ng Diyos. Dahil marami rin ang umaalis, hindi na nakakabalik. Sa dami ng pwedeng mangyari sa daan, sa dami ng pwedeng mangyari sa araw na yan, nakauwi ka ng safe kasi protektado ka ng biyaya ng Diyos. Kaya bago matulog, mag-celebrate. I-celebrate mo ang biyaya ng Diyos. Psalms chapter 4 verse 8, I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Kaya ka po safe because of the grace of God. And then matulog ka ng mapayapa. Bumilang ka ng 10, nakatago ng lahat. And then you sleep. Sleep well. Sapagkat tapos na ang araw na yan. At kung bukas,
sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ka uli ng pagkakataong mabuhay, mayroon na namang sorpresa ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Amen. Let's see them again. Tignan natin ang life application. Remember, ito po ang principle, enjoy God's daily grace. Kahit anong circumstances, trials, tribulation, thorn in the flesh, whatever the situation, huwag niyong hayaang hindi niyo ma-enjoy ang biyaya ng Diyos sa araw na yan. And the only way you can enjoy the grace of God daily is you learn to apply. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Start each day with gratitude for His grace. Number 2. Extend His grace to others every day. And number 3. And each day celebrating His grace. And the big idea is, in Christ, I enjoy God's daily grace. Are you in Christ? You enjoy God's daily grace. Hindi mamimili ng araw yan. Malakas ang ulan, mainit ang panahon, malakas ang ihip ng hangin, anuman ang circumstances, you can choose to enjoy God's daily grace. Dahil walang araw na walang biyaya ang Diyos. What is the big idea? In Christ, I enjoy God's daily grace. Are you in Christ? You can enjoy God's daily grace. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and enjoy God's daily grace. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. At sama po ang mga narito sa loob ng bulwagan na ito, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mata. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Kung hindi mo pa po ito nagawa sa buong buhay mo, ngayon gawin mo dahil ito ang araw ng iyong kaligtasan. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoon, hindi mo kailangan gawin ito ng paulit-ulit para maligtas dahil ligtas ka na. Pero hihilingin ko sa mabuti mong kalooban na gawin mo ito alang-alang sa mga narito sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Samahan po natin sila sa panalangin ng pagtanggap. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin na sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon dito sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sa lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa nanonood sa broadcast, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Masayang masaya kami para po sa inyo na kayo ay nakarating sa pamilya ng Diyos. Ihanda po natin ang ating sarili. Tayo po'y dadako na sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and we'll do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan.
ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Let's do this. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Tayo po'y manalangin at ipo'y taas ang ating dalawang kamay at tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating dig-idea? Christ, I enjoy God's daily grace. Mas malakas pa dyan. In Christ, I enjoy God's daily grace. Are you in Christ? Amen. You enjoy God's daily grace. Can you say amen? Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of my hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!